Isang mapagpalang araw po sa inyo Kuya Bari. Ganoon din sa mga nakikinig ngayon sa inyong YouTube channel na ang Sundo Horror Stories. Sariwang-sariwa pa ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo at sa totoo nga po niyan, hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala na nangyayari nga ang ganitong bagay. Ika-5 ng Enero nitong nakaraang taon ay nagpasya akong umuwi ng Samar. Ilang taon na rin akong nagtatrabaho bilang isang nurse sa Makati upang suportahan ang aking nanay at tatay na pawang may mga edad na rin. Malaki-laki na rin ang naging sakripisyo nila sa akin, kaya naman ipinangako kong babawi ako sa abot ng aking makakaya. Bukod sa namimiss ko sila, may dahilan kung bakit ako napilitang umuwi. Nitong mga nakaraang linggo kasi, madalas akong managinip ng mga bagay na hindi ko pa naranasan sa buong buhay ko. Sa lahat ng mga masasamang panaginip na iyon, isang tao lamang ang laging nagpapakita sa akin. Isang matanda na puting-puti na ang mga buhok na sobrang kulubot na rin ang balat sa buong katawan. Hindi ito pamilyar sa akin. Pero ang lagi nitong binibitawang mga salita, "Bumalik ka! May ibibigay ako!" Kaya naman nang magkaroon ng bakasyon, sinamantala ko na upang ikonsulta ko rin ito sa aking nanay at tatay. Pagdating ko po sa Samar, kitang-kita ko ang pagbabago sa aming baryo. Hindi gaya noon, mas moderno na ang mga kabahayan. May mga simentadong kalsada na rin at elektrisidad sa lugar. Pero may iisang lugar doon ang hindi nagbago at ito ang tinungo namin makalipas ang 2 araw na pananatili ko po roon. Noong ikuwento at ilarawan ko kasi kina nanay at tatay ang mga panaginip at ang matanda, nagkatinginan sila at iisa lang ang kanilang iniisip. Kung hindi daw sila nagkakamali, ang lugar daw na iyon ang makakasagot sa mga tanong ko. Ito ang pinakamalaki at malawak na libingan sa aming lugar. Dito raw inilibing ang mga pumanaw kong lolo at lola at sa tabi nila ang libingan ni Lola Amanda, ina ng aking lola, lola ng aking ama o lola ko sa tuhod. Noong makaupo kami malapit sa puntod, napansin ko ang kalumaan nito. Halos mabura na rin ang nakasulat na pangalan at taon ng pawang hinulma gamit ang pagtusok ng matulis na bagay. Bakit niyo po ako dito dinala? Ano po ang kinalaman ng taong ito sa mga napapanaginipan ko? Naalala ko pang tanong kina nanay at tatay dahil wala talaga akong kaide-ideya kung bakit. "Anak, may naikwento noon sa akin ng lola mo. At ayon sa kanya, may madilim na pangyayari ang naganap noon sa kanilang henerasyon. Isang bagay na magpahanggang sa ngayon ay iniisip na gawa-gawa lamang. Pero nang isinilang ka, doon na nagkaroon ng pagtatalo kung ang sumpa ay magbabalik at maipapasa." Unang paliwanag ni tatay na lubos kong ipinagtaka. Ano po? Sumpa? At paano pong maibabalik at maipapasa? Ano po ba nangyari noon, tay? Tanong ko rito dahil batid kong seryoso ang mga tinuran nito. "Makinig kang mabuti, anak. Isasalaysay ko sa iyo ang mga kwentong pinagpapasapasahan sa loob ng maraming taon. Ilang dekada na ang nakaraan sa malayong baryo na matatagpuan sa probinsya ng Samar. Nagkagulo ang mga tao nang masunog ang isang lumang bahay kubo na tinitirhan ng 2 matanda kasama ang anak nilang si Amanda. Nagkaroon kasi ng salot noon kung saan namatay ang mga pananim dahil sa libu-libong mga insekto at ang mga tao nagkaroon ng malalaking pulang pantal sa buong katawan nila. Ang hinala nila,
Gawa-gawa ito ng pamilyang iyon dahil sa may lahi raw ng mangkukulam at barang. Walang makakapagsabi kung ito ang totoo, basta't ang alam lang nila, nasunog ang lahat ng mga nakatira sa tahanang iyon dahil nang mawala ang apoy, ni ang mga buto ng naroon ay nalusaw. Ngunit sa kabilang banda, sa gitna ng madilim na kagubatan ay naroon ang batang si Amanda na himalang nakaligtas sa galit ng mga tao. Sa kanang kamay daw nito, ang kulay itim na libro na pinaniniwalaang kaalaman sa mga kulam at barang ng kanilang pamilya. Sa paglipas ng mahabang panahon, isang babae ang muling nagbalik sa baryo. Napakaganda, maputi at talaga namang kaaya-aya sa paningin ng lahat ng mga lalaki. Naging maayos naman po ang lahat noong una at nakapag-asawa pa nga ito ng nagngangalang Elmar at nagkaroon sila ng isang anak na babae. Nagsama sila ng ilang taon ngunit habang tumatagal, nagbabago na rin ang ugali ng babae. Ang dating matamis na pag-uugali nito ay napalitan ng pagkaseryoso at tila laging galit sa mga taong nakakasalamuha o kahit nakakasalubong man lang. Nagsimula iyon nang minsang mabanggit ni Elmar ang tungkol sa nasunog na pamilya noon. Turan nito, may mga nakatirang mangkukulam at mambabarang sa baryo noon. Tanong naman ng babae, ano ang nangyari sa kanila? Ayon kay Elmar, sa pagkakaalam nito at sa mga kwento ng tatang niya, nagpadala ang pamilya ng mangkukulam at mambabarang noon ng napakaraming mga peste na sumira sa pananim ng mga magsasaka. Isa pa, nagpakalat daw sila ng sakit na halos walang lunas noon. Mabuting araw at nasunog sila, kaya simula noon nawala na ang malas sa baryo nila. Hindi na tumugon pa ang asawang babae. Bagkus, dumiretso lamang ito sa kanilang silid at saka kinuha ang itim na libro. Ang bagay na daladala nito noong minsang makatakas sa madilim na trahedya. Ang babae, ito ang batang Amanda noon. Sa mga sumunod na araw, hindi na ito madalas na magsalita at tinititigan lamang ang mga taong dumaraan sa harapan ng kanilang munting tahanan. Dahilan na rin upang manlamig ang pagsasama nila ni Elmar. Kaya naman walang magawa ang lalaki kung hindi ang bumukod at bitbitin ang anak nila papalayo sa kanya. Ayon sa kanya, kapag ka naging ayos na ang babae, saka lamang sila babalik ng anak nito rito. Lagi na lang daw kasi itong nagdadabog, nakasimangot, nagagalit at kahit ang mga luto nito ay wala ng lasa. Hindi daw niya alam kung ano ang nangyari dito, pero ayaw niyang lumaki ang anak na ganoon ang nakikita. Saka na lamang daw kakausapin kapag ka tuminuna ang pag-iisip ni Amanda. Tumugon naman ang asawang babae na hindi raw nito alam ang pinagdaanan niya. Hindi niya alam kung gaano kasakit ang nangyari sa kanya sa nakaraan. Nagbanta ito. Subukan lang daw ilayo ang anak niya. Hindi niya alam ang kaya nitong gawin. Ngunit hindi nakinig ang asawa at tuluyang ang lumayo sa tahanang iyon. Lumipas ang maraming taon. Hindi na nga muli pang nakita sina Elmer at anak nito. Si Amanda naman, tumanda ng malungkot at nag-iisa sa buhay. Madalas itong magkulong at gabi lamang nakikita na lumalabas upang maghanap o bumili ng kanyang makakain. Isang araw, isang bata ang lumapit dito at nangutya. Sinabihan ito ng bata na maligo dahil nangangamoy na raw ito. Nagtatawanan din ang iba pang mga batang nakarinig dito.
Sa galit, hinawakan ni Amanda ang ilalim ng baba nito at saka marahang iniangat. Tila nagkaroon ito ng kakaibang lakas dahil isang kamay lamang ang ginamit nito. Banta at pananakot ng babae. Subukan pa daw nitong magsabi ng hindi maganda. Ipapakain niya raw ito sa maraming daga. Biglang dumating noon ang mga magulang ng bata at mabilis na kinuha ang kanilang anak. Sa galit din, itinulak ng asawang lalaki ang matanda kaya bahagya itong tumilapon sa hindi kalayuan. Binantaan nito ang matandang si Amanda na sa susunod na saktan pa ang anak nila ay susunugin nila ang bahay nito. Nagpintig naman ang mga tainga ni Amanda kaya naman nang makauwi, muli nitong kinuha at binuklat ang libro. Gamit ang mga agamitan gaya ng itim na langis, mga dahon at mga insektong nasa botelya. Inumpisahan nito ang ritual. Ginamit nito ang kaalaman upang parusahan ang bastos na bata, pati na ang mga magulang nitong konsentidor. Kinabukasan, kumalat ang balitang sumuka daw ang bata kasama ang ina at ama nito ng mga buhay na insekto kagaya ng ipis, mga uod, tipaklong at marami pang iba. Naghinala sila na ang may gawa nito ay walang iba kung hindi ang matandang si Amanda. Ngunit ng mga sandaling iyon, hindi sila sigurado at walang ebidensya kung ito nga ang may kagagawan. Kaya naman ang gabing iyon, nagplano sila ng mga gagawin upang mahuli ito at maparusahan. Mag-aalas 12 na ng hating gabi. Pasimpleng sumilip ang mga kalalakihan sa bahay ng matanda. Nakita nilang nakahiga iyon at nakatalukbong ng kumot. Isa sa mga lalaki ang nagbukas ng pintuan at sinuri ang mga gamit ng matanda habang ito ay natutulog. Wala silang nakitang kakaiba maliban sa isang libro na kulay itim na bahagyang nakabukas pa. Nang basahin daw ito ng lalaki, hindi niya maunawaan ang mga nakasulat doon kaya naman sinubukan niya itong kunin. Noong dadamputin na sana, isang itim na usok ang tila lumabas daw sa libro at pumasok sa bibig ng lalaki. Maya-maya, nanginig o nangisay na daw ito. Ilang segundo lang, napahiga na sa lupa at nalagutan ng kanyang hininga. Nang makita, mabilis na sumunod ang dalawa pang lalaki, samantalang naiwan naman sa labas ang iba. Nagtataka sila sa nangyari sa kasamahan nila. Inihanda nila ang mga daladala nilang itak at nang sasaksakin na sana nila ang matanda, nabitawan nila ang mga itak at napahawak sa mga liig. Nang mga sandaling iyon, tila may sumasakal sa kanila kaya nahirapan silang huminga. Wala pa raw isang minuto, bumagsak din ang mga katawan nila at nalagutan din ng hininga. Mula naman sa labas, tatawag na sana ng tulong ang isang lalaki, ngunit may maitim na kamay ang biglang tumakip sa bibig niya. Nang pagmasdan niya ang nilalang na nasa harapan, pulang-pula daw ang mga mata nito at nakalapat ang hintuturo sa harapan ng bibig na tila sinasabing huwag siyang sisigaw. Gagawin na sana niya iyon, ngunit mabilis siyang sinakal ng nilalang hanggang sa mawalan ito ng buhay. Nang gabing iyon, walang natira sa mga nagbalak at kinabukasan, hindi na muling natagpuan pa ang mga katawan nila. Samantala, naging dahilan naman iyon ng bulong-bulungan at haka-haka. Paglabas ng matandang si Amanda, nakita niya ang masasamang tingin ng mga tao sa kanya. Tinitigan niya lang saglit ang mga ito at saka umalis upang bumili o kumuha ng makakain.
Nang makaalis siya, pasimpleng naghanap ang mga tao sa bahay niya. Tinignan nila kung naririto ba ang mga inutusan nitong noong nakaraang gabi. Ngunit bigo sila dahil kahit ang mga gamit ng matanda ay hindi na nila natagpuan pa doon. Nag-iwan iyon ng pagtataka at pag-aalinlangan kung may kinalaman nga ba ang matanda sa mga nangyayari. Sa kabilang banda, nagulat si Elmar nang bumungad sa pintuan ng bagong bahay niya ang asawang si Amanda. Sa sala, nakita rin nito ang dalaga ng anak na si Elisita. Hindi siya humingi ng tawad o nagpaliwanag man lang. Ang gusto niya lang mangyari, makita ang anak dahil may importante raw na sasabihin dito. Pinayagan naman ito ni Elmar, kaya nang makaharap ang ina, nagsimulang magsalaysay ang matandang babae. Ayon sa kanya, ikabibigla raw nito ang mga sasabihin niya. Hindi pa siya ang susunod na magmamana ng kakayahan na mayroon sila, pero gusto niyang ipaalam ito para sa mga magiging anak at apo nito sa hinaharap. Totoo ang balita noon. May mga lahi nga silang kulam at barang. Nagkaroon daw siya ng masamang panaginip noon na mamamatay siya, gaya na nangyari sa kanyang nanay at tatay. Kung papayag daw siya, hayaan niyang ituro nito sa kanya ang mga kaalaman niya, para bago man lang daw siya mawala ay may nakakaalam pa ng mga yaman at kakayahan nila. Ngunit nagtaka lamang ang anak nito at hindi makapaniwala sa mga tinuran ng kanyang ina. Si Elmar, sa pagkagulat at galit, naitulak nito ang asawa palabas. Ayon sa kanya, totoo pala ang bali-balita sa baryo nila. May kinalaman siya sa mga nangyayari doon. Tinanong pa nga niya ang asawa kung bakit nito ginagawa ang mga bagay na iyon, na kung totoo ba raw na ang mga magulang nito ang mga mangkukulam na nanira noon sa kanilang baryo. Tugon lang ni Amanda, pinagbintangan lamang ang pamilya niya noon na wala siyang kinalaman sa sinasabing pagkalat ng sakit at mga peste sa mga pananim. Hindi raw sila ang may gawa noon, at kung sino man daw ang may karapatang magalit, siya raw iyon at wala nang iba. Pinatay daw ng mga tao ang mga magulang niya, at dahil pinaalala raw ulit ni Elmar sa kanya ang masakit na nakaraan, bumalik siya hindi upang maging masaya, kung hindi ang ipaghiganti ang mga magulang niya. Huwag niya raw subukang pigilan pa ito. Madadamay lang daw siya. Galit na galit ang matanda at saka nilisan ang tahanang iyon. Matapos ang araw na iyon, ilang araw na hindi nakita ang matandang babae sa naturang baryo. Inakala ng iba na ito ay natakot o kaya naman ay nabiktima ng nagpapakalat ng malas sa lugar. Ngunit nagkamali sila dahil makalipas lamang ang isang linggo, sunod-sunod na kamalasan ang dumating. Sa unang gabi, nagkaroon ang mga tao ng malalaking pantal na namumula. Ito ay nangyari noon. Maraming taon na ang nakaraan. Maririnig daw ang sigawan at pagkasakit dahil ang sumpa ay muling naulit. Sa tuwing kakamutin daw nila ito, mas nagkakasugat iyon at lalong humahapdi. Ginawa ng lahat ang kaya nilang gawin upang lunasan, subalit mas lalo lamang kumalat ang naturang sakit. Sa mga sumunod daw na araw, nasunog ang karamihan sa mga pananim at nangamatay ang mga alagang hayop. Walang sugat ang mga iyon at tila namatay o nilason sa hindi maipaliwanag na dahilan.
Ito ay mga pangyayaring nagdulot ng malawak na taggutom sa buong baryo. Dahil doon, nagtipon-tipon ang mga kalalakihan ng lugar namin upang muling hanapin ang matanda. Si Elmar nagboluntaryong maging leader dahil alam niya raw ang mga maaaring puntahan ng kanyang asawa. Naniniwala siya at sinisigurado niyang kagagawan nito ng kanyang asawa. Minahal man niya ang babae at nagkaroon dito ng anak, ngunit hindi iyon dahilan upang hindi ipaglaban ang lupang sinilangan. Samantala, ang anak naman nilang si Elisita ay nagpasyang hanaping mag-isa ang kanyang ina. Nagsimula ang paghahanap kinabukasan at ang una nilang pinuntahan ay ang malawak na bukirin ng mag-asawa. Bago makarating sa nag-iisang kubo na naroroon, libo-libong mga insekto ang sabay-sabay na sumugod sa mga kalalakihan. Ang bawat madadaanan at tatamaan ay nagkakaroon ng malalalim na kagat at mga sugat. Wala silang nagawa kung hindi ang yumuko hanggang sa maubos ang tila walang katapusang pagsugod ng mga insekto. Si Elisita naroon na sa kubo at lumuluhang pinakikiusapan ang ina na itigilan nito ang kanyang ginagawa. Naayon sa kanya, maawa siya sa mga tao. Ang nangyari sa nakaraan ay nakaraan na. Hindi niya alam ang buong kwento, pero ang turo nito ang natatandaan niya. Ang kanyang ina ang nagsabi na dapat magpatawad sa mga taong minsang nagkasala sa atin. Tinanong niya ito, ano na ang nangyari sa kanya? Nakalimutan na ba niya iyon? Muling nakiusap ang anak at hinawakan sa paa ang ina. Nakatayo kasi iyon at nakapikit habang hawak-hawak ang itim na libro na tila binabasa gamit ang kanyang isip. Ngunit tila naging bingi-bingihan nito dahil hindi iyon umalis sa kanyang kinatatayuan. Walang nagawa si Elisita kung hindi ang tumayo at kuhain ang libro sa mga palad ng kanyang ina. Sa lakas naman ng matanda, hindi iyon maalis ng dalaga. Maya-maya lang, isang malakas na bagay ang hindi nakikita at tila tumulak sa dalaga, kaya tumalsik ito sa dingding ng kubong iyon. Napasigaw siya sa sakit at napahawak sa likod nang makaramdam ng sakit mula roon. Muli itong umiyak at muling nakiusap sa ina. Ilang saglit lamang dumilat ang matanda at tumitig ng masama sa kanyang anak. Nagturan ito. Kung gumawa daw sila ng sariling batas at hustisya, hindi daw siya magdadalawang isip na gawin din iyon, alang-alang sa pinakamamahal na ama at ina na namatay ng walang ginagawang masama. Lumuluhang tumugo naman ang anak na si Elisita. Paano naman daw silang pamilya nito? Paano ang kanyang tatay? Siya na anak nito. Maaga siyang nawalay sa kanya at kahit mahirap man, tiniis niya dahil hindi nito nauunawaan ang totoong nangyayari sa kanyang pamilya. Ngayon na nakikiusap na piliin itong itigil ang lahat at sumama na sa kanila. Kahit ito na lamang ang tanging hiling niya, muling pagmamakaawa ng anak. Bago man makapagsalita ang matanda, isang matulis na bagay ang biglang bumaon sa dibdib na nanggaling sa kung saan. Maya-maya'y maririnig ang sigawan ng mga tao kasabay ang muling paglipad ng mga sibat papunta sa kinalalagyan nila. Ang iba sa mga sibat muling tumama sa iba't ibang parte ng katawan ng matanda. Napaluhod na ito habang nakatitig at nakaharap pa rin sa nag-iisang anak. Huling mga kataga ang binitawan niya. Ayon sa kanya, kagaya daw ng mga unang sumpa at pagpapamana, sa susunod at ikatlong henerasyon ay magkakaroon ng kakayahan ang kadugo nila.
kakayahan na kahit iwasan niya ay patuloy siyang hahabulin kahit sa panaginip pa. Ito ang huling tura ng matanda bago ito mapahiga at dilat na nalagutan ng kanyang hininga. Yakap-yakapan nito ang itim na libro na hanggang kamatayan ay hindi nito binitawan. Noong tuluyang makapasok ang mga tao, nagulat silang lahat dahil nadatnan na nilang patay ang matanda at naroon din ang anak nito. Lalapitan pa sana ng mga tao ang bangkay, ngunit galit na nagsalita ang anak. Ayon kay Elisita, nakuha na nila ang hustisyang hinihingi ng mga ito. Napatay na nila ang kanyang nanay, kaya hayaan na raw siyang makasama at makapiling ito kahit bangkay na lamang. Muli niyang pakiusap sa mga tao. At iyon nga ang ginawa ng mga tao. Naiwan roon si Elisita habang yakap-yakap ang inang hindi man lang nakasama ng matagal. Naroroon din ang ama nito na labis na ang kalungkutang nararamdaman. Pagsapit ng gabi, dinala nila ang bangkay ng matanda sa isang malaki at malawak na libingan ng baryo. Nang mailagay ang bangkay roon, isinama ng anak ang libro nito at hiniling sa ina na wag na sanang maipasa pa ang sinasabi nitong sumpa at kakayahan. Nahayaan na niyang mamuhay ng payapa ang mga susunod na henerasyon at mga kadugo nito. Noong mahulma ang pangalan at taon ng kamatayan nito sa malapad na bato, biglang umulan ng pagkalakas-lakas. Kasabay noon ay ang pagkulog at pagkidlat na galit sa kalangitan. Alam ng anak niya na ang senyalis na iyon ay tila hindi pagsang-ayon sa kanyang mga sinabi. Pero sa isip-isip niya, pipilitin niyang maibaon sa limot ang mga pangyayari at sisiguraduhing wala ng ibang tao ang makakaalam sa lihim ng kanyang pamilya. Iyon po ang huling naging salaysay ng aking tatay, Kuya Bari, tungkol sa nakaraan ng pamilya ko. Mula sa buhay ng lola sa tuhod kong si Amanda hanggang sa anak nitong si Elisita. Pinaghalong pagtataka, inis at lungkot ang naramdaman ko po. Pero isang bagay ang hinding-hindi ko makakalimutan. Ang katagang binitiwan noon ng matanda tungkol sa sumpa at kakayahan na maipapasa raw sa ikatlong henerasyon. Binilang ko pa ang mga henerasyon na nagdaan mula sa henerasyon ni Lola Elisita, ng aking ama at ngayon sa kasalukuyang panahon ko. Ibig po bang sabihin, tatay, ako ang ikatlong henerasyon? Mangyayari ba ang mga binitiwang salita noon ni Lola Amanda? Mabilis kong tanong dahil sa takot at kabang nararamdaman ko. Alam mo anak, hindi ako sigurado. At hindi ko rin masasabi na totoo ang mga naging kwento sa akin ng lola mong noong nabubuhay pa siya. Nagtanong-tanong na ako noong kabataan ko pero ni isa ay walang makapagpatunay na nangyari nga ang kwento. Tanging ang Lola Elisita mo lamang ang nakapagkwento sa akin noon. Pagpapaliwanag sa akin ng aking ama. Pero tay, paano po yung panaginip? Yung panaginip ko. May binanggit din sila tungkol doon, hindi ba? Na kahit sa panaginip ay hahabulin ako ng sumpa. Nanlaki na lamang ang aking mga mata nang makarinig ako na tila pagbulong. Kuya Bari, sobrang nakakatakot talaga ng mga sandaling iyon, lalong-lalo na ang mga susunod na pangyayari. Tinanong ko pa kasi si tatay at nanay kung naririnig ba nila ang naririnig ko. Tanging pag-iling lamang ang naging tugon nila, kaya ang takot at kabang nararamdaman ko ay mas lalong lumala. Sinabi ko na lamang na ayaw kong maging bahagi ng madilim na nakaraan at para patunayan kung totoo o hindi ang lahat, nakiusap ako kina tatay na hukayin ang libingan ni Lola Amanda. Dahil kung sakaling totoo man ang naging kwento noon,
Hawak at yakap-yakap dapat nito ang libro ngayon. Pumayag naman sina tatay kaya pagsapit ng hapon, nagpatulong siya sa mga kaibigan upang hukayin ang labi ng aking lola sa tuhod. Nang maiangat nga ang mga nagkahiwa-hiwalay na buto ng kalansay nito, walang itim na librong natagpuan doon. Buntong hininga na lamang ako dahil mukhang gawa-gawa lamang o kwentong bayan ang tungkol sa nakaraan ng aking pamilya. Kinalkal pa nga namin ang pinakailalim, subalit wala ni isang bagay nga ang naroroon. Napadasal na lang ako nang wala sa oras at nagpasalamat na tila alamat lang ang lahat. Bakit naman magkukwento ang aking ina tungkol sa bagay na iyon kung hindi ito totoo? Bakit niya sisirain ang ganoon ng pamilya natin kung wala naman pala itong katotohanan? Nakapagtataka lang. Naalala ko pang bulong ng aking ama. Iyon din ang naging tanong sa isip ko, Kuya Bari. Bakit nga naman? Bakit may ganoong kwento gayong hindi tumutugma sa kasalukuyan? Ngunit isang bagay pa ang bumabagabag sa isip ko ng mga sandaling iyon. Ang mga naging panaginip ko. Kung totoong hindi talaga nangyari ang madilim na nakaraan, bakit may mga hindi ako maipaliwanag na panaginip na parang konektado naman? Ano ba talaga ang totoo? Nasagot lamang po iyon nang makauwi kami sa bahay. Sa silid na ipinagawa sa akin ni tatay at nanay, may bagay na natatakpan ng kumot. Dahil manipis ang kumot, nakita ko ang hulma nito. Tila parisukat at may kalakihan. Nang mga sandaling iyon, isang bagay lang ang pumasok sa isipan ko. Ang kaba at takot na nawala kanina ay muling nagbalik. Alam niyo po ba, Kuya Bari, kung ano ang nasa ilalim ng kumot? Hindi po kayo nagkakamali. Ang itim na libro. Sa pagkagulat dahil iyon nga ang bagay na nasa higaan ko, malakas at mabilis kong tinawag sila ng nanay at tatay. Kahit sila po ay hindi talaga makapaniwala sa nakikita nila. Wala kahit sino man ang humawak sa libro. Nakagawa naman sila ng paraan upang makuha ito at masunog sa labas. Noong inihagis nga ito sa apoy, nakita ko pa ang pagbuklat ng libro at may mga nakasulat na hindi ko naiintindihan. Ngunit habang natutupok sa apoy ang itim na libro, ang nakaagimbal na pangyayari ay naranasan ko. Sa biglang paglaki ng apoy, naghugis ito na tila isang matandang babae. Nakatingin ng mariin sa akin at tila nagagalit ito. At dahil hindi ako makapaniwala ay kinusot-kusot ko ang aking mga mata. Ngunit nang muli kong tignan ay wala na ito roon. Marahil ito ang aking yumaong lola. Marahil hindi siya sumasang-ayon sa ginawa ko. Hindi ko na lamang binanggit pa sa aking tatay at nanay dahil sa tingin ko ako lang ang nakasaksi ng mga sandaling iyon. Lumipas na ang maraming taon. Wala namang nangyari at wala na akong panaginip na katulad ng dati. Ang pagsunog siguro sa librong itim na iyon ang tumuldok sa masamang mga panaginip ko. Kuya Bari, ipinagpapasa Diyos ko na lamang ang kaluluwa ng aking mga yumaong angkan at sa mga nagawa nito. Sana po'y mapatawad sila. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Sana po'y mapagbigyan niyo pong basahin ito sa mga darating na araw. Lubos na gumagalang, Clarita. Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Bert. Nais ko lang sanang ibahagi po sa inyo
ang katatakutang karanasang ito na naranasan namin ng aking kaibigan. Itago niyo na lang po siya sa pangalang Tetet. Hindi ko alam, pero isa rin ito sa mga pangyayaring pinagsisisihan ko magpas hanggang ngayon, Kuya Bari. Itong kwentong aking ibabahagi ay nangyari nang minsan kaming tumungo sa isang slaughterhouse. Hindi rin namin aakalaing dahil sa ginagawa naming iyon, mayroon kaming matutuklasan na mas mabuti pa sanang hindi na namin nalaman pa. Isang araw po noon, Kuya Bari, niyaya ako ng aking kaibigang si Tetet na pumunta sa isang abandonadong slaughterhouse. Ayon kasi sa kanya, inabandona na iyon. Mga ilang taon na siguro ang lumipas. Pre, anong gagawin natin dun? Tanong ko sa kanya. Pre, business to. Medyo masukal nga lang yung bahaging yun pero tiyak na maraming gagamba ang naroroon. Sabi niya sa akin. Ano? Ano naman natin yung gagamba? Alangan naman paglaruan natin yun. Tanong ko ulit sa kanya. Kulit mo naman sabi ko nga business May bibili kasi sa akin ng gagamba kaya nais kong maghanap. Hayaan mo na at hahatian kita para hindi naman masayang ang pagod mo. Pangulit sa akin ni Tetet. Naisip kong sayang naman ang perang makukuha namin. Kung kaya pumayag akong samahan siya sa pagpunta sa bandang slaughterhouse para manghuli nga ng gagamba. Dala ang flashlight at saka kaha ng posporo. Naglakad kami patungo nga sa lugar na iyon. Ay, teka lang, may naalala lang ako. Marami kasi akong nasagap na kwento na yung slaughterhouse daw na iyon ay naging katayan ng mga aswang magmula ng lisanin iyon ng mga tagakatay ng baboy. Takot na wika ko kay Tetet. Tokbahan kita Ano ka ba? Naniniwala ka ba doon? Hindi kasi ako naniniwala lalo na sa mga aswang. Alam mo, mga kwento-kwento lang yan ng mga matatanda para takutin tayo. Patawa-tawang sabi ni Tetet sa akin. Napailing na lang ako sa kanyang sinabi. Naisip ko kasing kahit na may punto siya, wala namang mawawala kung maniniwala ako sa mga aswang. Noong makarating na kami sa bahagi kung saan naroroon ang slaughterhouse, tila nanibago ako sa katahimikan ng paligid. Kahit kasi ang mga kulisap ay hindi man lang nag-iingay. Dahil nakaramdam ako ng kilabot, hinayaan ko na ang aking kaibigan na mauna nang maglakad kaysa sa akin. Nakailang hakbang na kaming dalawa noong may maulinigan akong parang ingay. May parang kalabog at pagtaga na hindi ko naman alam kung saan nagmumula. Hindi ko na nga nasabi pa kay Tetet kung ano man ang aking narinig, kaya nagpatuloy kami sa paglalakad. Habang papalapit na kami ng papalapit, narinig kong muli na parang palakas naman ng palakas ang ingay. Ang buong akala ko po, Kuya Bari, ay hindi pa rin iyon napapansin ni Tetet, kaya napatitig na lang ako sa kanya noong biglang tumigil siya sa kanyang paglalakad. Oh, bakit ka tumigil? Tanong ko sa kanya. Teka lang, may narinig kasi akong parang nagtataga. Wika niya sa akin. Napamulagat ako ng aking mga mata. Sinabi ko sa kanyang kanina ko pa naririnig ang ganoong ingay, kaya maging siya ay natakot na rin. Hindi kaya mula yan sa abandonadong slaughterhouse? Tanong ko sa kanya. Napakibit balikat ang aking kaibigan. Parang wala lang sa kanya ang aking sinabi at nagawa pa niyang magsalita. Tingnan kaya natin kung doon talaga nagmumula. Total, nandito na tayo
Sabi ni Tetet sa akin. Ayaw ko na sanang pumayag pero nauna na siyang naglakad. Kaya wala akong nagawa. Sumunod na lang ako sa kanya. Kahit na madilim ang paligid, hindi namin ginamit ang flashlight para hindi kami makakuha ng atensyon. Habang papalapit na kami ng papalapit sa slaughterhouse, nakakaramdam kami ng kakaibang hilakbot. Nagsitayuan na rin ang aking mga balahibo at parang lumalaki ang aking ulo, Kuya Bari. Ano kaya ang nariyan? Tanong ko kay Tetet. Pareho kaming natigilan noon nang mapansin naming may nagliliwanag na sulo sa loob ng slaughterhouse. Patuloy pa rin naming narinig ang ingay na iyon, kaya dumiretso kami hanggang sa makarating kami sa mismong slaughterhouse. Nagkubli kami sa pader at saka nagmatsyag sa aming paligid. Walang ano-ano. Maya-maya'y nakarinig kami ng mahinang pag-angil. Alam naming nasa loob ng nasabing katayan ang pag-angil na iyon. Kaya naghanap kami ng bintana kung saan kami maaring sumilip. Ayun, mukhang may bintana sa bahaging iyon. Wika ni Tetet sa akin. Nanginginig man ako, ngunit napatango na lang ako sa kanya at saka nagsimula na ring naglakad. Noong makarating kami sa tapat ng bintana, walang pagdadalawang isip kaming dumungaw roon. Subalit wala kaming nakitang kahit na ano maliban sa isang sulo. Baka sa loob pa mismo ang kinakatay, sabi ko kay Tetet. Magsasalita pa sana ako ulit, subalit biglang pumasok si Tetet sa pamamagitan ng paglundag sa bintana. Anak ng tokwa, iniwanan ako ni Tetet. Dahil ayaw kong maiwan roon, tumalon na rin ako. Noong nasa loob na kami ng nasabing slaughterhouse, maingat kaming naglakad upang hanapin kung saan nagmumula ang ingay na iyon. Napasalampa kami bigla sa sahig. Laking gulat na lang namin noong may makita kaming tatlong lalaking may pinagtutulungang katayin. Noong una, inakala naming mga simpleng tao lang ang mga iyon. Ngunit nang pagtuunan namin ng aming pansin iyon, kitang-kita naming nagbabaga ang kanilang mga mata at may mga pangil sila. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Ay po, aswang! Aswang ang mga iyan! Bulalas ko. Nanginginig na napatango din si Tetet sa akin at saka mahinang nagwika ng, Oo nga, dapat mag-ingat tayo. Aalamin natin kung ano iyang pinagkakaabalahan nila. Nang hina ang aking tuhod, Kuya Bari, dahil sa narinig ko sa kanya. Nag-aalangan na akong magpatuloy dahil alam kong lubhang delikado ang gagawin ng aking kaibigan. Ngunit nagsimula na naman siyang maglakad ng papalapit sa mga aswang na iyon. Noong nakahanap siya ulit ng kanyang matataguan, lumingon ito sa akin. Sinenyasan niya akong lumapit sa kanya. Kung kaya't kahit na nag-aalangan ako, maingat akong humakbang ng papalapit sa kanya. Tingnan mo pare, tingnan mo sila. Bulong niya sa akin. Tiningnan ko ang mga aswang at laking gulat ko, Kuya Bari, nang makita ang kanilang kinakatay. Katawan iyon ng isang tao at parang baboy lang kung kanilang katayin iyon.
mas lalo akong nanlumo sa mga eksenang sumunod. Mamayang hating gabi, pupunta na rito ang bibili nito. Garalgal na wika ng isang aswang. Kung gayon, kailangan nating dagdagan ito para hindi maubos itong karne natin. Pagkatapos nilang magwika, nagpalinga-linga siya sa paligid at saka suminghot sa ere. Dahil sa ginawa ng isang aswang, biglang bumilis ang pagtibok ng aking puso. Pakiramdam ko, Kuya Bari, ay alam niyang may ibang tao sa kanilang paligid. Mas lalo lamang akong nakaramdam ng takot nang makita kong bumulong siya sa kanyang kasama. Mukhang delikado ang ating lagay rito, Tetet. Sabi ko kay Tetet. Ka nang maingay. Alamin natin kung ano ang gagawin nila sa mga karning iyan. Sabi pa ng aking kaibigan. Hindi ko maintindihan kung anong pumasok sa kukote nitong si Tetet. Bakit kailangan pa naming manatili doon? Hindi ko na kinaya ang aking mga nakikita, Kuya Bari. Alam ko kasing tao talaga ang kanilang kinakatay. At dinig na dinig ko ang winika ng isa sa kanilang kulang pa ang kanilang kinatay. Naku po, baka kami na ang isunod doon. Pare, Tet, umalis na tayo dito bago pa tayo mahuli. Wika ko sa kanya, pero parang wala lang sa kanya iyon. Anak ng tuwa kung ayaw mong umalis, mauna na ako. Hindi ko na kayang aking nakikita, pare, at malakas na ang kutob kong mahuhuli tayo kung hindi tayo aalis, Tet. Pagmamakaawa kong wika sa kanya. Noong mga panong iyon, hindi ko na pinakinggan ang kanyang sinabi. Dali-dali akong umalis sa aming pinagtataguan at saka nagpa siyang lumabas sa nasabing slaughterhouse. Noong malapit na ako sa bintana kung saan kami dumaan ni Tetet, bigla akong natigilan. May naulinigan akong isang sigaw na parang kawangis sa boses ng kaibigan kong si Tetet. Ay, di kaya si Tetet yun? Napailing ako at pilit na iniisip na mali ang pumasok sa aking utak. Hindi ko na tinuloy ang aking paglabas sa bintana, kung kaya't nagpasya akong bumalik upang silipin ang bahagi kung saan kumakatay ang mga aswang. Habang papalapit na ako ng papalapit, naiisip ko ang aking kaibigan. Pagkalapit ko sa pinagtaguan namin ni Tetet, nagtaka ako dahil wala na siya roon. Walang ano-ano, may nakita ako sa sahig. Mga patak ng dugo. Tetet! Napahakbang ako patungo sa isa pa naming pinagtaguan. Ngunit nagulat ako nang makita ko ang dalawang aswang na pinagtutulungang hilahin na si Tetet. Si Tetet! Wala nang buhay si Tetet! Wika ko. Napako ako sa aking pwesto at halos lumuha ako ng dugo nang makita kong walang pagdadalawang isip nilang pinugutan ng ulo ang aking kaibigan. Nagpagulong-gulong ang ulo niya kaya nagpasya na akong umalis, Kuya Bari. Noong lumabas na ako sa aking pinagtataguan, napalingon pa ako sa mga aswang at nakita kong kinakatay na nila ang aking kaibigang si Tetet. Alam kong kung hindi ako aalis, ako na rin ang kanilang isusunod. Dali-dali akong umalis sa lugar na iyon. Ngunit sa hindi ko namamalayan, nakagawa pala ako ng ingay. Narinig ko ang isang pag-angil ng isang aswang, kaya dumiretso ako sa bintana palabas sa nasabing slaughterhouse. Kailangan kong makalis na sa lugar na ito. Umiiyak na saad ko sa aking sarili. Habang ako'y tumatakas, muli pa akong napalingon at nagtaka ako dahil patay na ang apoy sa mga sulo sa loob ng slaughterhouse.
Walang ano-ano. May narinig akong paghuni ng tiktik. Batid kong hahabulin ako ng mga iyon, kaya mas binilisan ko pa ang aking pagtakbo. Takbo lang ako ng takbo, Kuya Bari. Halos kabog lang ng dibdib ang aking naririnig nung mga oras na iyon. Pagod na pagod man ay takbo lang ako ng takbo dahil naririnig ko pa rin ang paghuni ng tiktik sa aking itaas. Wala na akong nagawa kung hindi ang magdasal ng mga oras na iyon. Nanginginig na iniisip ko pa rin ang nangyari sa aking kaibigan. Hanggang sa makarating ako sa dulo ng baryo at dumiretso na ako sa aming bahay. Pagkarating ko sa amin ay napaiyak ako habang ikinikwento ko sa aking mga magulang ang lahat ng nangyari. Sinabi ko sa kanila na kinatay ng mga aswang si Tetet. Maski sila ay nanlumo sa mga narinig nila sa akin. Inireport din namin kaagad sa barangay ang mga pangyayaring hindi ka nais-nais. Kumalat ang kwento tungkol sa nangyari sa amin sa nasabing slaughterhouse. Kung kaya't di kalaunan, nagpasya ang mga tao na gibain na lang iyon upang wag nang kutaan pa ito ng mga aswang. Sising-sisi po ako sa nangyari, Kuya Bari. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin malimut-limutan ang nangyari sa amin ng aking kaibigang si Tetet. Ako po ang sinisisi ng pamilya ni Tetet dahil sa nangyari sa kanya. Dahil po doon, magpas hanggang ngayon ay hindi pa rin ako pinapansin ng mga magulang niya. Magpas hanggang ngayon, Kuya Bari, ay iniisip ko pa rin kung ako nga ba ang dahilan kung bakit namatay si Tetet. Ginugulo pa rin ako ng aking konsensya dahil sa nangyari sa kanya. Kung hinila ko ba siya upang sumama sa akin, ay maaaring buhay pa siya. Hindi ko naman masisisi ang aking sarili dahil nagpasya siya na manatili sa kinatatayuan namin. Hanggang ngayon po ay nagdarasal pa rin ako na sana'y mapatawad ako ng aking kaibigan. Naging maliman ang aking desisyon, ngunit naiisip ko pa rin na dahil sa kanyang katigasan ng ulo ay maaring iyon ang nagpahamak sa kanya. Ito po ang pangyayaring hindi ko malilimutan magpas hanggang ngayon. Isang karanasan na kumitil sa buhay ng aking kaibigan dahil sa pagpunta lang sa isang abandonadong slaughterhouse. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po at sana po ay mapili mo pong basahin itong aking email. Lubos na gumagalang, Bert. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.